So yun na nga no, dito na tayo sa may Olongapo City. Welcome to Olo ni Apo or Olo ng Apo. So yung sinasabi lang Olo ni Apo is that's ano no, ang tawag dyan, lapu-lapu daw sabi. Di ako sure no kung si lapu-lapu ba talaga to. That's the case. Ibig sabihin si lapu-lapu pala hindi lang pala siya lagalag pala siya na kotsero ano. Kasi galing siya sa ano, Mactan, Lapu-Lapu City. Pumunta rin ng ano, Olongapo City. Dito sa may Zambales. Well, okay lang. Bali, ang ano dito, ang point natin ngayon sa ating video is ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung hitsura ng Olongapo City. Kahit pa naman na maliit lang na portion ito ng Olongapo City, like hindi talaga yung kabuuang Olongapo City ang nakikita ko natin, like ano lang siya no, like napakalit lang na portion. Kasi ano, tas gabi pa ngayon no, sa iba ang hitsura ng Olongapo or iba ang hitsura ng isang syudad sa gabi tsaka sa araw. Kasi sa araw, natural lighting o yung ano no, yung meron. I mean, makikita natin yung isang syudad or isang lugar dahil sa na natural no, natural lightings from the sun. Eh kapag ka na maggabi, so mga man-made no, ang ano, ang mga pailaw. Ibig sabihin, elektrisidad, mga kuryente ang mga nakikita ho natin. So parang ano siya, nakadepende ang ganda ng isang syudad sa dami ng ilaw, ganda ng ilaw at yung disenyo. So ibig sabihin ho nun, mas safe ako or safe tayo dito ngayon na sabihin nating hitsura ni Olongapo City sa gabi. Time check tayo, it's 7:40 ng gabi. So kailangan lang natin tong tapusin itong ibig sabihin na balo ko sana na mag ano, overnight dito, like mag check in ng at least 12 hours or 10 hours man lang sa kahit anong mga inns dito. Kaso nga lang napaisip ako na baka ako magkanda late bukas papuntang Clark Airport kasi flight na ho nga natin papuntang Davao. Eh ang biyahe pa na dito, yun may ano pa oh, may sports car. Diba? Anyway, so balik, na-distract na ho tayo. Bali, ang biyahe ho pala from Olongapo City papuntang Clark ay nasa 2 hours mahigit no kapag ka ikaw ay sumakay ng Victory Liner. Yan, so maaring malit. So ang biyahe pa naman pala sa umaga alas 4, tapos alas 7, alas 8, tapos alas 10. So yun po yung ano nila dito, yung ano, yung schedule sa kailangan ano, biyahe papuntang ano, Clark City via EasyTix. Ayun, EasyTix. Kaya naisip ko na lang ngayon na wag na lang ituloy yung aking plano na mag-overnight dito sa lugar. Kumbaga gagawin na lang ho natin isa pagpasensyahan nyo na at ang aking sarili, pagpasensyahan ko na sarili ko na hindi ko siya makita itong Olongapo City in broad daylight no. So gabi lang talaga siya. So yun lang, bali ano nga ba yung impression ko dito, ano nga ba yung mga nakikita ko dito, like impression no, like hindi siya aral, hindi siya prepared, hindi ako ready sa aking makikita, like clueless ako no, wala akong mga pinapanood na vlogs, YouTube, hindi ako nagre-research, like tinitingnan ako sa mapa. So ito pala si Olongapo City is ano pala siya no, alam ko na siya ay highly urbanized city, the reason na ako pumunta rito, yun yung pinakarason. So ulitin ko nga ano, mas safer, I mean itong ano Olongapo City is alam ko na siya ay highly urbanized city. So ibig sabihin ano siya no, meron siyang population more than 200,000 population, like nasa mga 260,000 or almost 300,000 ang kanyang ano population. And so yun lang ang alam ko sa kanya, Olongapo City. Pero hindi ko alam na siya pala ay sakop ng Zambales province geographically. Sakop siya ng ano, ng teritoryo or probinsya ng Zambales. So akala ko dati siya ay parte ng Pampanga. Yun, di ba? Kasi Subic, Pampanga, yan ang pagkakaalala ko no. I mean pagkakaintindi ko dati. So akala ko kasama siya sa Metro Angeles. Hindi pala no. Pero ang napapansin ko dito, merong mga taxi. So if that's the case, paano to nagkaroon ng taxi dito? Hindi naman siya metro, di ba? Sa Tacloban City nga, hindi nga siya nagkakaroon ng taxi, na samantalang siya naman ang pinaka-metro, pinaka-regional, siya yung pinaka center, political center ng rehiyon ng Eastern Visayas. So that's Leyte and Samar, di ba? So wala nga silang taxi dito, doon sa lugar nila. So ibig sabihin daig pa ni Olongapo City itong si Tacloban Palo, Leyte no.
na kung saan nga dapat nga meron silang taxi, metro taxi kasi nga metro sila no, like sila yung pinaka metro city sa kailangan rehiyon. So dito sa Olongapo City, sakop lang siya ng geographically located or situated siya sa province of Zambales. So ngayon ko lang napag-alaman to no. And yun, Olongapo City parang ang daming mga ano dito. Alam niyo yung mga celebrity like mga talent search, gano'n no, mga reality search or mga talent search sa ABS-CBN and GMA. So mostly talaga sa mga delegates or sa mga participants or sa mga delegates, ano ba tawag dyan? Yung mga representative no ng Olongapo City is mga Tisay. Mga Tisay, mga Tisoy, mga Negro, mga American style no, mga ano, parang Amerikanong itim at puti no? So yun po yung mga hitsura madalas na mga nakikita ko natin, like for example mga Starstruck, mga Star Circle Quest, Pinoy Big Brother, yung mga ganon, mga Pinoy Dream Academy. So kahit na ano mga talent search no sa GMA and ABS-CBN, kapag ka merong isang search no or isang participants no galing sa Olongapo City, ang napapansin ko is ano sila, may mga lahi, may mga parang mga half ang kailangan lahi no. Kaso nga ayon pala daw ito palang Olongapo is parang meron yata siyang meron siyang dating ano ba yun, naval forces, I don't know. Anyway, so hindi na muna natin yan iisipin kasi syempre i-research muna natin yan, mag-Wikipedia ho muna tayo, pero this time wala akong babasahing Wikipedia, basta ano lang, hanggat ano lang yung makikita ko dito, ano yung mga mapapansin ko dito, yun lang yung aking sasabihin no. Kumbaga hindi nga siya aral, hindi siya prepared, hindi rin siya research no. Kumbaga what I say is what I get no, parang ganun lang. Tapos kumbaga ako yung magkukomento lang, magre-react lang ako sa aking mga nakikita. So ito na nga, so kanina habang ako yung lula ng sakay ako nung bus. Wait lang, saan ba nang gagaling yung saan ba galing yung bus galing Manila? Dito yata. Okay. Basta approaching dito sa sa rotonda na to, kasi tinanong ko yung driver nung sinakyan ko na bus from PTX. Sabi ko kung saan sila dito hihinto, pinakadolo sa may Olongapo City, yung sasabi ko ano ba ang pinaka downtown area, pinaka proper, yung like pwedeng andun yung City Hall, andun yung park, andun yung pinaka sentro ng lahat no, like may mga eskwelahan, bus terminals, at the same time mga park, City Hall, di ba? Mostly yan naman talaga, di ba? Concentrated talaga sa isang pinaka location no, concentrated, makikita talaga yung City Hall, park, di ba? Or yung mga mall medyo atras na konti no, o di kaya kung wala mang mall, at least may mga makikita tayo dito ng mga lumang mga old structures and old buildings. So sabi nung conductor, ito na nga daw yun sa Olongapo, sa Olo ni Gapo or sa Olo ni Apo. Sabi ko ibig sabihin ni Olo na Apo, sila sila Lapu-Lapu daw pala. Pero tama ba, sila Lapu-Lapu ba talaga yan? Nga, zoom in nga natin. Yun no. Okay, so anong impression ko dito no? Balikan na natin yung ano ba masasabi ko dito. Unang first glance ho talaga, hindi pa ako nakababa ng bus. So kita ko na yung doon pa lang sa may boundary no ng Bataan province in the Zambales province. So nahitaan ko na siya ng parang kita ko na yung mga lightings sa kalsada. Medyo alive na yung highway nila, may mga tindahan, may mga commercial area na siya, commercialized. Marami sasakyan, tricycle, jeep no. Samot-sari, tsaka yun na nga, mayroong taxi na nakita ko rin yung taxi. Ang galing. So ibig sabihin pala to no, si Olongapo City is hindi rin pala talaga siya. Oh, yan taxi di ba? So mamaya susubukan natin magtanong sa taxi kung ano yung mga pinakaruta ho nila. Kung hanggang saan ba sila aabot no? Kung ano yung mga sakop ng kailang metro. Yung taxi. Pero ba't ba lang nakasulat na pangalan? Di ba? Dapat nakasulat yung mga cellphone number just in case, di ba? I-report sa mga LTFRB kung may mga palpak no, may mga lapses. Tapos di ba gagaya sa Cebu, Baguio, Davao o kahit naman sa ang taxi sa Pilipinas, di ba normal lang na nakasulat sa gilid ng kailangan kaha sa case na may nakasulat kung magkano yung per kilometer, per minutes, and yung kanyang pinaka-metro.
Tapos tinanong ko para sa mapa kanina, mayroon din pala Subic dito. Yung Subic is ano siya no, ang Subic Bay, ano yan, napakasikat niyan dati nung ako ay nasa Marikina pa lang. Ang daming mga kapitbahay na yan na umaalis, namamasyal, tapos ang way nila is Subic Bay, Olongapo, gano'n no. Pero Subic Bay talaga pinakasikat. So sabi ko ano kaya meron sa Subic Bay na yan. So yun pala yung Subic Bay, parang ano siya no, from the word Bay no, so malapit sa dagat ng Zambales. And ano pa, impression ko dito, mga tao, kumusta mga tao? Well, very good ang mga tao dito kasi approachable, no? Talagang pag nagtatanong ka, talagang nagre-reply ho sila, nagre-response, sinasagot talaga ng ano ng maayos. For example, tricycle driver, ako yung nagtanong kanina kung saan papunta yung ano, saan ba yung matatagpuan yung pinaka Victory Liner, I mean ano, yung Victory Liner na bus station, or yun, tama, bus station papuntang Clark, kung saan yung mga EUV van papuntang Clark, saan yung mga inns and mga lodging houses dito sa area. So lahat nagtuturo talagang ano, talagang nagre-response no. Yan ang tricycle driver, barbershop, tapos yung bata na ano, mga binatilyo na nagyoyosi sa gilid, na tambay. Talagang ano, talagang very ano sila no, very helpful. And ngayon kumain naman ako sa Jollibee, like yan ang bait no, kasi ang dami kong mga favor na hinihingi, like sabi ko pa-charge. So ang bait, tapos parang smiling sila, basta hindi lang sila basta nagsiserve no, talagang willing din sila sa mga extra services, di ba? O gaya nun, di naman talaga obligasyon ng Jollibee, di ba, na mag-charge. Pwede naman sila talagang aayaw kasi hindi nga sila, maaaring hindi pwede. Actually mayroong mga napuntahang mga Jollibee store na hindi ka pwedeng mag-charge, I mean hindi allowed no, pero sila yan, tinatanggap nila, tapos smiling face pa. Tapos yung mga buzzer, yung ano, yung mga buzzer, waiter, ganun. So napaka ano nila, napaka cheerful, smiling, ganun no. Napaka-bait nila. So bakit ko nasabi, bakit meron ba akong mga lugar na puntahan na hindi cheerful? Kasi di ba pag sinabing mga cheerful, friendly, very helpful and accommodating, common kasi sa ating mga Pilipino yan, di ba? Like common no. Basta lalot malalaman natin tayo, di ba? Talagang ina-accommodate ko talaga natin. Pero hindi ho pala lahat ng Pilipinas ay gano'n no? Kasi meron akong experience, pero hindi ko naman sinabi na yun na talaga yun. Baka yung araw lang na yun yung mga tao moody, baka yung araw lang na yun na napunta ako dun sa lugar nila, ang mga tao ay wala sa mood no, parang siguro may problema sila lahat, para natsimpuhan ko lang na ang mga tao ay yun nga, wala nga sa mood no? Baka may mga problema, hindi lang isa, dalawa, apat lang, hanggang lima, hanggang sa ako'y umuwi na lang, pabalik ng Manila. Okay, ganito yon. Anong lugar ba yon ang napuntahan ko na hindi talaga approachable ang mga tao? Para sa akin lang yung experience ko na ako'y nadi-disappoint and at the same time na to turn off. Okay, San Fernando, Pampanga, SM. Hindi ko makakalimutan sa may SM yun no? Tapos ang way kasi noon, ang punta ko kasi dapat doon ay papunta ko ng Paniki ba yun? Panikian. Basta sa ano, sa may Tarlac City. Tarlac ba yun? Basta dyan sa may Tarlac Kasi meron akong pupuntahan noon, like sa company, gano'n no. Kumbaga company no, parang ma-assign ako dapat doon sa area na yon. Ako'y tinawagan, tapos yun, bali ako na lang bahalang pumunta, din ako nag-antay na may susundo sa akin no, na taga roon. Ngayon ang nangyari, syempre pag galing akong galing akong Giginto ng Bulacan, sumakay ako ng jeep ba yun, I mean bus no. So ang tagal nung nakarating, hindi ko makakalimutan, that's 2016 I think, 2016 or 2017 ba yun, matagal na yun no. So mag-almost na rin, almost 10 years. So ang nangyari, tinanong ko kung asan ba yung ma'am, yung paano makapuntang Clark, kasi yung sinakyan kong bus hanggang lang San Fernando City, Pampanga. So wala na ibang rutang pupuntahan, yun na yung pinahadulo. So walang sumagot, like basta sinagot man ako pero hindi Tagalog, parang iba, Pampanga lang to, I don't know kung anong salita yun, hindi siya Tagalog. So siyempre ang ginawa ko, ako yung nagtanong ulit sa unahan. So ganun din talagang parang sumasagot nga sila, hindi naman nagtatagalog, alam niyo yun. So ako yung sinasagot sa kailang salita na hindi ko naintindihan, hanggang sa dumilim na, like alas 5, alas 6, sabi ko, ano itong mga tao dito, sa ambigat pa ng bag ko nung that time, hotdog bag ko yung daladala ko dati. So nasabi ko na parang anong meron dito sa mga taong to, parang nakaramdam ako ng parang konting parang nadi-discriminate ako dahil hindi ako marunong magsalita sa kailang lingwahe, di ba? Sabi ko, ganun pala talaga dapat dito. Kailangan marunong ka makipag-usap sa gamit ang kailangan sariling lingwahe. Ang lapit lang naman ng Manila.
'di ba, sa San Fernando City. 'Di ba, napakalapit lang naman noon ng lugar nila. To the point na hindi sila marunong magtagalog. Alam niyo 'yon. Kami nga mga taga Mindanao, 'di ba, ang dami namin samut-sari yung salita namin doon. Merong Muslim, mga tribo, merong mga Lumad, may mga Hiligaynon, merong Cebuano. Basta kompletos Ricados, may Waray pa, may Detenyo, Bulanon. 'Di ba? Pero talagang kahit pa hindi kami hindi kami sanay makipag-usap sa Tagalog, kahit minsanan lang kami nakaka-encounter ng Tagalog or taong nagsasalita ng Tagalog, kumbaga we did our very best talaga, no? Talagang nag-i-effort po kami talaga na mag-Tagalog in order, kahit hirap na hirap kami, pipilipit ang dila, di ba? Nahirapan man kami, pero wala, hindi namin yun, gibit balikat ho kami kasi ang nais ho namin, layunin ho talaga namin makatulong, makapag bigay ng guide, no, sa mga tawag nito taxi. Putan lang. Kahit saan, sir? Kahit saan, hanggat, kunyari Clark. Clark? Oo. O Sambales lang talaga to. Pwede rin sa Clark, sir. Magkano naman papunta Clark? 3.5. Ha? 3.5. 3.5 no. Pero kung dito lang ang pinakamalayo, like Subic Bay, ganon. Oo, ganun. Di ba, ang galing ni Kuya. So, di ba, tinanong ko siya, pero balak ko man sanang sumakay, pero akala ko Clark, no? So, ang sabi ang galing ni Kuya, ang bait, galing, taxi driver yun, ha? Oo, inabala ko siya. Di ba? So, sabi ko, pasensya na Kuya, ako na curious lang kasi Olongapo City, yun na nga, hindi nga siya kagaya sa Metro Clark or Metro Angeles na meron siyang katabing Mabalacat. Di ba? No. San Fernando, di ba? San Fernando City lies within the metropolis or hindi pala metropolis, Metro City of Angeles. So yun, ang galing ni Kuya, bait. Sabi ko, Kuya, pasensya ka na, ha. Ako yung natatanong lang, ako curious lang kasi. Doon na servo Kuya, tas yun, brofist kami, dinrofist niya ako, ang galing. So very commendable ang pagiging napaka-friendly nitong Olongapo City ng mga tao. Ang galing. So balikan natin yung sa may San Fernando City, Pampanga. That's 2016. Hindi ho talaga ako nakaramdam na parang I felt rejected talaga sa lugar. Hindi ako welcome. At yun lang, hindi sila ganun ka-helpful sa akin. Sa akin, hindi ko sinabi sa lahat, sa mga dayo, kasi ako lang naman yun, eh. Di ba? So yun lang yung experience ko. So yun, meron akong pinaghuhugutan, meron akong istorya. Bakit ko nasabi? Bakit every time na ako nagpupunta sa isang lugar, sa isang bagong lugar na first time ko napuntahan, bakit ko na lang laging ina-appreciate, lagi kong ina-appreciate, no, yung mga gesture, efforts ng mga citizens, no, ng kanilang mga locals. Kasi nga para sa inyong kaalaman, hindi ho lahat ng Pilipinas or hindi lahat ng lugar sa Pilipinas ay friendly ang mga tao. Hindi lahat ng lugar sa Pilipinas, kahit pasabihin natin Pilipino naman tayo, likas ho sa atin, it's very common and very natural and in nature ho sa rin yung pagiging accommodating, lalo sa mga dayo. But believe me, hindi lahat ng lugar sa Pilipinas ay accommodating, di ba? Hindi lahat ng lugar sa Pilipinas is willing mag-effort para lang matulungan or matugunan yung inyong pangailangan, lalo sa direction, tips, guides kung paano papunta dito, papunta doon, yung mga ganong bagay. So that's all for this video. Thank you for watching siguro. O nga pala, meron silang St. Benil branch dito sa Olongapo City. Ang galing lang sa mga old artifacts. Maganda siya kasi ito nga, pinaka Olongapo, pinaka rotunda, merong mga terminal, Victory Liner, meron pa isa sa Ulog pala yung isang bus na sinakyan ko kanina, tapos may mga EOV vans, and maliban pa dyan, ang daming mga inns. Oo, ang daming mga dito, merong Red Doors, may mga hotels, mga inns, so you know, Arlene's Inn, basta ang dami, Bus Inn, ang dami talaga dito, halos kumpunan lang. So in short say, ito talagang lugar na to, itong Olongapo City, parang sa kanila, parang very accommodating, parang normal sa kanila or parang natural lang sa kanila, no? Hindi big deal na magkaroon ng mga bisita dito, like parang sanay na sila, no? Sanay na sila na mayroong mga bisita dito pumupunta, kaya kumbaga kaya naka-ready lagi ang kanilang mga inns, lodging house, mga ganun, no? Mga motel, hotel, and maging ang mga locals is willing talaga silang tumulong at magbigay ng tips and guides. So that's all for this video. Thank you for watching. Sana ho ay nagustuhan ninyo yung ating munting narration lang dito. Hindi na tayo naglalakad-lakad. Basta maraming pagkain, maraming mga inns, may taxi pa. Ang ganda nun. Isa talaga yun sa pinakapaborito ko sa isang lugar na pupuntahan.
highly urbanized city. I'm talking about highly urbanized city, no? So, iba talaga ang level, iba talaga ang comfort kapag ka mayroong taxi. Ano? So, sa Tacloban City, comfortable din naman ako doon kaso nga lang talaga walang taxi, no? Hirap pumunta sa certain places in destination kapag ka walang taxi. So, nakarely, umaasa lang sa tricycle. So, that's all for today's video. Thank you for watching and bye-bye. See you sa aking susunod na mga vlogs.